pagpapala sa pusong marunong magpasalamat. No? Merong pagpapala sa mga tao na marunong magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Pero alam niyo po, merong mga tinatawag na great equalizer, no? Mga great equalizer. Kasi sabi natin, lagi natin sinasabi, parang unfair, no? Yung iba, mayaman, yung iba ay mahirap, iba ay edukado, yung iba hindi nakapag-aral. Pero may mga bagay sa mundong ito na ipinapakita na ang tao ay pantay-pantay. Halimbawa, ang mga Hudyo ay tumitingin sa sarili na mas mataas kaysa sa mga Hentil. Ganun ang mga Hudyo. Kaya nga si Hitler ay pinapatay sila. Sila ay pinapatay at dahil sabi ni Hitler dapat mga Gentiles, mga Germans ang pinaka-mataas na uri ng tao at hindi mga Hudyo. Kaya ginawa niya, pinapatay niya yung mga Hudyo. No? Nagkaroon ng ganoong pagpapaligsahan ng lahi. Pero itong mga Hudyo, noon pa man ay matas na ang tingin nila sa kanilang sarili dahil ang sabi nila sila ay mga pinili ng Diyos. Pero pagdating sa karamdaman, no, nagkaroon ng pagkakapantay-pantay. Yung karamdaman nagkaroon ng nagbigay ng realization sa mga Jews that we are the same. Kasi dito sa kwento natin, tingnan natin ito. Yung kwento natin this morning, mayroong 10 ketongin. May 10 ketongin. At itong 10 ketongin ay sama-sama, bagamat iba-iba ang lahi. Siyam sa kanila Hudyo, at yung nakita niyong isang nakapatira pa ay isang Samaritano. Ibig sabihin, dahil sa karamdaman, hindi na nagkaroon ng discrimination. Sila ay pare-pareho na mayroong karamdaman. Let's read Luke 17:11-19 at sabay-sabay po natin basahin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin, tumigil ang mga ito sa may kalayuan, at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos? Kundi ang dayuhang ito. Verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang sumulat po ng aklat o ebanghelyo ng Lucas ay isang Hentil, Gentile. Pag sinabing Hentil, hindi Hudyo. Lahat ng hindi Hudyo tawag ay Hentil. Kaya sabi mo sa katabi mo, katulad mo, ikaw ay isang Hentil. You are Gentile. Okay? Kaya, kung sumulat ng Lucas ay isang Hentil, at isinulat para sa mga Hentil. Siya isang Hentil at sumulat para sa mga Hentil. Siyempre, alam mo, yung layunin na pagsulat mo, hindi para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hentil. Tama ka? Para patibayin ang pananampalataya ng mga Gentile believers. At dito sa aklat na ito, kinikilala ni Lucas na ang pananampalataya ng mga Hentil o ng mga Samaritano ay nire-recognize din ng Diyos. Amen? That even our faith, yung ating pananampalataya, kinikilala ng Diyos. Okay? So in this narrative, pinakita ni Lucas yung kakaibang katauhan or
or character ng Samaritano, no? Na siya ay isang hentil na may pananampalataya kay Jesus. No? Tunay na mayroong dakilang biyaya sa mga taong marunong magpuri at magpasalamat sa lahat ng pagpapalang natatanggap nila mula sa Diyos. Na nga pong amen lahat. Kung sa blessing na tanggap mo, pag nagpasalamat ka, may bonus pa. Yeah, may bonus pa. No? The right things that the 10 lepers did dito sa kwento nito, una, no, they went to the right person. Tama lang, kay Jesus sila lumapit. Okay? Lahat sila lumapit kay Jesus. Hindi sila lumapit kanino man. Yung mga taga-Batangas, pag kanyang may karamdaman, bukod sa doktor, lumalapit din sila sa mga albularyo. Okay? Malakas sila sa Batangas. Pero dito, they went to the right person, and that is the Lord Jesus Christ. At pangalawa, they asked mercy. That's sabi na, kahabagan mo kami. Nanalangin sila. Mga kapatid, isa sa pinakatamang dapat gawin kapag may problema, mag-pray. Amen? Amen. Isa sa pinakatamang dapat gawin. Verse 11 said, let's read, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. No? Doon sa hangganan siya dumaan. Pag sinabi hangganan, doon sa border, no? At ito ay intentional, no? Intentional dahil doon sa border, doon lang makikita itong mga ketongin. Naalala niyo nung araw, ang mga dito sa Pilipinas ang may leprosy, may dalawang lugar lang na pinadadalhan. Naalala niyo yan? Una sa may Caloocan. At kapag magkaroon ka ng leprosy noon, parang end of your life. Parang gano'n. Ganyan hindi na no? Hindi na ngayon gano'n. No, kasi parang wala siyang gamot. Ngayon naman, yung iba naman, dinadala sa Palawan, no? Sa, anong pangalan ng lugar ng isla na yan? Ha? Pero isang isla sa may Palawan, parang sa Coron. Coron, no? Meron dyan isang isla. Na walang makakapasok na iba dyan dahil doon itinatapon yung mga the same way on how they treat these lepers, no, in Jerusalem. Nandito sila sa hangganan lang. Hindi sila pwede sumama sa mga tao. And Jesus intentionally passes that border because he wants to minister to these lepers. Gusto niya talagang puntahan at pag-ministeryohan sila. Tingnan natin yung verse 12. Sabay-sabay. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10. Tumigil ang mga ito sa may, in-underline ko na. Hindi pwede lumapit. Kaya nag-pray sila kay Jesus, sumisigaw sila. No? Sumigaw sila, yan, verse 13. Hindi nila pwede lapitan si Jesus. Ang sabi na, at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Mahabag po kayo sa amin. So, kita natin na wala nang pagkakaiba ang hentil at Hudyo dahil sa kanilang karamdaman. At sila nag-recognize that Jesus can heal them at sila'y nanalangin kay Jesus. They ask prayer kay Jesus. They ask healing from the Lord Jesus Christ. No? Humingi sila ng pagpapagaling. Now, usually, itong mga Hudyo na to, nagpupunta sa templo sa Jerusalem para mag-pray. Pero hindi posible dahil not possible for the lepers dahil they are in isolation. Okay? Hanggang ngayon, pag pupunta kayo ng Jerusalem, yung mga Hudyo pupunta doon sa Wailing Wall, may dalang papel, prayer request, sinisingit doon sa gilid ng mga bato. Nung natitira na lang na wall ng lumang templo, okay, ang ginagawa nila, prayer request nila, nila yung kinakrumple, tapos ibinabato. Pag binato nila, at shumut dun sa pagitan ng mga bato, effective ang prayer. May ganun silang kaisipan. Sa templo lang, pwede tingin ang kanilang prayers.
Pero, dito sa pagkakataong ito, naging posible na marinig ang kanilang panalangin. Why? Because the grace of God can reach them out, no, in their place, in their situation. Saan ka sa amen, God? Ang Diyos pwede kang abutin nasaan ka man. Saan ka sa amen? Amen. Ano man ang iyong kalagayan, kaya kanyang abutin. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay panalangin lang ang pagitan sa atin. Hindi malayo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi malayo ang Diyos. Hindi malayo ang Diyos. Manalangin ka lang. Amen po ba? Amen. Hindi malayo ang Diyos. Just pray. Sa buhay natin, napakarami ng beses dinig ng Diyos ang ating panalangin at may mga panalangin tayo na instant ang katugunan. Talagang tinutugon niya agad, right away. Right away, tinutugon agad ng Panginoon ang ating panalangin. Now, the prayer of the 10 lepers were answered and they received complete healing from leprosy. Lahat sila. 10 of them were healed. 10 sila na gumaling. No? Verse 14 said, sige nga po, ating basahin, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga sa ibang salin, Pariseo. No? Patingin kayo sa mga Pariseo kasi yung mga Pariseo lang ang pwede magdeklara if you are already healed. At sa kanila, mahalaga, pag sinabi you are already healed, siguro, kung uso pa yung stamp nun, ini-stamp, no? Ini-stamp siguro, saan ka para makita. You are healed, ibig sabihin, pwede ka na makihalubilo. Ibig sabihin, pwede ka na bumalik sa pamilya mo, pwede ka na magtrabaho, no? Pwede ka na makipagkaibigan uli, makipagsaya uli, makipag-birthday party, no? Ito na pang gawin mo, social life mo. Ang Pariseo lang pwede magsabi. No? Pero habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Ibig sabihin, when Jesus said, magpatingin kayo sa Pariseo, hindi pa sila magaling. Puro sugat pa ang kanilang mga katawan. Tama ba? Pero naglalakad sila, kita nila, bakit kumikinis ang aking balat? Bago pa sila nakarating sa Pariseo, malinis na sila. No need to be checked. Hindi na kailangan pang i-evaluate kasi okay na eh. Okay na eh. Malinis na ang katawan. Okay na sila. So, no need to go to the Pharisee. No, para tingnan sila dahil talagang gumaling at luminis. Basahin natin kulay dito. Silang lahat ay gumaling at luminis. Just a normal person. What a miracle. Wala man lang pekla. Wala man lang langib. Kundi walang bakas. Talagang malinis. That's how God do miracles. Perform miracles. Malinis talaga. Ibig sabihin, hindi na kailangan pumunta sa pari. Kasi okay na tayo. Malinis na tayo. Pero only one recognize the blessing and return back to the source of blessing. Isa lang yung kumilala dun sa pagpapala. No? Isa lang. At siya lang yung nakaisip na kailangan kong bumalik sa pinanggalingan ng pagpapala. Sama sa iyo. At sana, lahat, sana all. Ano ginawa niya? He gave praise to God. Nagpuri siya sa Diyos. Verse 15. Sige nga, basahin natin. Nang makuna na isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpuri siya sa Diyos. Ibinalik niya sa Diyos ang papuri. Pangalawa, he worship Jesus. Sinamba niya si Jesus. Sa verse 16, na patirapa siya sa paanan ni Jesus. O yan, paraan ng pagsamba noon eh. No? Kung worship ka sa Diyos noon, nagpapatira pa ka. Kaya maraming mga religious group ngayon, na gano'n din ang paraan. No? Mga Muslim, mga Buddhist, at iba pa, nagpapatira pa. Siya'y nagpatira pa kay Jesus sa paanan ni Jesus. He worshiped Jesus. Sinamba niya si Jesus.
Di lang nagpuri. Ang praise kasi yung pagsambit. Pag nagpe-praise and worship tayo, may portion na nagsasambit tayo ng papuri sa Diyos. Tama na. Sinasabi natin kung sino ang Diyos. Yun yung praising. Praising is telling God kung sino siya. Nakapila ka, napakabuti mo sa akin. Tunay na ang iyong kagandahang loob ay aming nararanasan. Those are praising words. Dito naman, sumamba siya. Patira pa siya. Sinuko niya yung sarili niya kay Jesus. And he showed gratitude to Jesus. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Now, verse 16, again, nagpatira pa siya sa kanan ni Jesus at nagpasalamat. At ang binigyan din dito, ang tao nito isang Samaritano. Yung mga Hudyo hindi nagpasalamat. Yung mga Hudyo hindi sumamba. Yung mga Hudyo hindi nagpuri. Itong Samaritano na tingin nila ay mababa, marunong magpasalamat, marunong sumamba, marunong magpuri sa Diyos. No? The 9 secured first their social status, no, by showing themselves to the Pharisee. No? Naniguro muna sila, naniguro muna. At ang kanilang kasiguruhan ay mula sa tao. Sa tao nila hinanap ang kasiguruhan, mga kapatid. Kapag ang ating pag-asa ay sa tao lamang, iyon ay isang suicidal. Naintindihan natin. Hello? Hello? Kapag ang ating security sa tao, malaking pagkakamali. Malaking pagkakamali. Sa tao ka lang naasa. Di ba? Sa kapwa mo tao, limitado tayo. May hangganan. May hangganan ang tao. May limitation ng tao. Hindi siya katulad ng Diyos. Kahanga-hanga na sa ating Diyos. Nagkakasala tayo, hindi tayo tawad at tanggapin tayo. Amen? Yung kinanta natin kanina, suktulang biyaya, habang hindi karapat-dapat. Pero yung kanyang biyaya, ganon grabe. Okay? So, ito mga siyam na Hudyo, dating may leprosy, no? Sa kanila, mas mahalaga yung siguruhin muna yung kanilang kalagayan sa kanilang komunidad. Then pag sinabi ng Pariseo na ikayo okay na, then okay na. Okay na. At masaya na sila doon. Yun ay para sa kanila sapat na yun. Hanggang doon lang yung kanilang kaligayahan. No? Verse 17, sabi ni Jesus, hindi ba 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Nasaan ang siyam? Bakit iisa lang ang bumalik? Kaya di pa siguro sabihin ni Jesus, nasaan yung siyam na Hudyo? Nawala yung siyam na Hudyo. Siguro sabi ng siyam, pinapunta mo kami sa pari. Pero siguro, nasa isip na mga Diyos o Kristo, pinapunta ko yan. Pero habang papunta kayo, gumaling na kayo, normal na kayo, dapat magpasalamat na kayo. May expectation, no? Pag may blessing, may expectation. Verse 18, kinasyon niyo ng Panginoon, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Kaya nga mga kapatid, bumalik tayo sa pagkakaloob. Yung pagkakaloob natin, hindi pagbibigay sa Diyos, no? Kundi pagpapasalamat sa Kanya. Isang lasa, amen, God. Amen. Hindi yung, magbigay ka para i-bless ka ng Lord, no? Magbigay ka kasi nagpapasalamat ka sa Diyos. Magbigay ka kasi katibayan na hindi humihinto ang Diyos sa pagtustos ng iyong pangangailangan. Amen? Amen? Kaya pag testimony yan no? The moment you are giving to God, nag-testify ka, God is so good. Amen? Napakabuti ng Diyos. Dito, yun ay nasaan ng Diyos, ng Panginoon Kristo na bakit hindi sila magbalik upang magpuri? Bakit ang dayuhan lang ito ang bumalik para magpuri?
No, yun ang kanyang expectation, no, ng Diyos at kahit ng Panginoon Kristo na kapag may natatanggap tayong pagpapala, babalik tayo para magpasalamat sa Kanya. Na bumalik sa source of blessing, para magpuri, sumamba, magpasalamat. Sige, sabihin nga natin isa-isa. Magpuri, sumamba, magpasalamat. Sabay-sabay. Magpuri, sumamba, at magpasalamat. Amen? Amen. Pag may blessing tayo, lagi tayong, Lord, purihin ka. Any blessing, malaki, maliit, Panginoon, purihin ka. Salamat. Sabay ka. Amen? Dahil pag may blessing tayo, ang galing ko, no? Ang galing ko. Kaya ko to. Pero, pag ganitong attitude natin, every time we receive blessing, tayo magpupuri, tayo magpapasalamat, tayo sasamba. Kapag ganito ang puso ng isang taong tumatanggap ng pagpapala, may mas dakilang bagay pa ang nilalaan ng Diyos sa Kanya. Dahil mo sa katabi mo, maniwala ka. Amen? Pag marunong ka magpasalamat, kasi yung pasasalamat ko is expression of faith. Pasasalamat. Sabi ka na, nasa Bible school pa kami, alam niyo, pag mga binata, lagi pinag-uusapan yung kalooban ng Diyos. Sino kalooban ng Diyos? Sino pinagpe-pray mo? Sabi niya sa hindi ko na siya pinagpe-pray. Pinagpapasalamat ko na sa Diyos. Yun ang pananaw. Pinagpapasalamat ko na siya sa Diyos. Hindi na lang pinagpe-pray. Pinagpapasalamat na. Kasi ipasasalamat, tanda ng iyong pananampalataya. Amen? Amen. In advance. In advance. No? Yung blessing, pinasasalamatan mo na. Okay? Kapag ganito ang puso ng taong tumatanggap ng pagpapala, mas pagpapalain pa. Verse 19 said, sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong sa Tagalog, parang simple lang yung word na yung kulay dilaw, no? Let's read again yung kulay yellow. Sabay-sabay. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Parang simple lang na pinagaling ka. There's another healing. Siya'y gumaling. Yung 10 gumaling. Nung bumalik siya, naka-experience ulit siya ng another healing. Panibagong kagalingan. Dobleng kagalingan. Ano ibig sabihin ng Panginoon Kristo na pinagaling ka ng iyong pananampalataya? Yung 10 gumaling kasama to. Pero nung siya'y bumalik at nagpasalamat, sumamba, nagpuri, ang sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Basahin natin sa English. Sa version ni Eugene Peterson. Let's read together, no? Then he said to him, get up on your way. Your faith has healed and saved you. Yung pala yung dilaw lang. Basahin natin. Your faith has saved you. Mga kapatid, halimbawa, mayroong isang tao pinagaling ng Diyos na hinala. Hindi ibig sabihin, naligtas na rin ang kanyang kaluluwa. Hello? Marami na pinagaling ng Diyos. Katulad yung sinabi ko nga sa inyo, nung kami ay bumili ng property ng church doon sa Dasmariñas. Yun ay dahil sa yung tao na yun, dalo ng dalo sa church. Every time dumadalo, pinag-pray ko, at gumaling siya, total complete healing, no? Kasi matay yung kalahati ng katawan niya At pero sa pananalangin, gumaling talaga siya. And after that, sabi niya, Pastor, gusto mo bilhin mo yung lupa ko para sa church. Yung pagkabili at nabayaran, nawala na rin siya sa church. Balik siya sa dati niyang buhay. Usually, yung kagalingan, hindi garantisado na you are saved. No? Kaya mananampalataya na, ligtas na, hindi. Ito dito, pinagaling siya physically, and then nung siya'y nagpasalamat, tanda ng kanyang pananampalataya, siya'y sumamba, tanda ng kanyang pananampalataya, siya'y nagpuri, tanda ng kanyang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon Kristo, your faith has saved you.
dobleng pagpapala. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Dobleng pagpapala. Hindi lang pagpapala physical, no? Kundi nagkaroon din siya ng pagpapala spiritual. At ipinapahayag dito na kaligtasan hindi lamang para sa mga Hudyo. Ipinapakita rito, binibigyan din ni Lucas na ang mga Hentil pwede rin magligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, ang iyong kaligtasan ay totoo. Amen? Amen. Hindi lang mga Hudyo, pinili ng Diyos. Meron din siyang mga tao sa labas ng Israel. At yun ang iglesia. And that is a church. At yung pananampalataya mo, kinikilala ng Diyos. At yung pananampalataya dapat kaanyuan ng pagiging mapagpasalamat, mapagpuri, no? Mapagsamba sa Diyos na pinagmumula nila ng pagpapala. Yung siya ay gumaling, no? Gumaling lang sa sakit sa balat, pero itong Samaritano, bumalik para magpuri, sumamba, magpasalamat, at gumaling. Hindi lang sa kanyang sakit sa balat, kahit sa kanyang sakit sa kanyang espiritu. Nakatanggap siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Amen? Amen. Kasi yung siyam, magaling ang balat nila. Pero pag hinawian na sila ng buhay, punta sila ng impyerno. Pero itong Samaritano, bumalik siya sa balat, pero kung babalik na siya sa Panginoon, no? Dahil sa kanyang pananampalataya, sabi ni Jesus, your faith has saved. Sabi sa katabi mo, congratulations, your faith has saved. Amen? Sige, tayo lahat ay magpulay-pulay sa Panginoon, ihanda ang aking mga sarili. Aming dakilang Diyos, kami nagpapasalamat dahil kayo ang Diyos na siyang nagpala sa buhay na ito. Salamat dahil katulad ng Samaritan, kinikilala niya rin ang aming pananampalataya. Panginoon, sa pagkakataong ito, patuloy na dinadalangin ang bawat isa, ang bawat sambahayan. Panginoon, maraming salamat po. Igawan ang iyong mayamang pagpapala, hindi lang po sa amin, even to our mission supporters, like pamilya ng Malabog at Gonzales sa Hong Kong, ang pamilya ng Mother Bob at Lani, salamat sa buhay nila, pamilya na Sister Jane Brown, ang pamilya nila Eileen at Jay doon sa Australia. Pagsama pagpapala mo kay Eileen na nagdadalang tao, kalusugan, kalakasan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, at iba pang mga kapatid na katuwang namin sa pagsulong ng iyong gawain. Ikaw mo yung mayamang basbas sa amin sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo kami, O Diyos. Laging palalakasin, bibigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritong natahan sa amin. Ipagkakaloob lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin. Huwag pagkukulangin ang bawat pamilya, ang bawat tahanan. Talino sa mga nag-aaral, husay sa paggawa sa mga naghahanap buhay, pabor sa mga nagnenegosyo, at hayaan ang bawat pamilya pagharian ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, ng iyong shalom. Ibalik lang ng buong ingat, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At Amen. Lahat ng papuri.
maraming sa kailangan kaya dapat naging masarap.